Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. For He is our loving God. He created us in His image and likeness. He loves us so much that He sent to us our Savior, Jesus Christ, so that we may inherit the kingdom of God, so that we may live with Him in His kingdom that will be forever. Jesus Christ, He is the Emmanuel, God with us, the Messiah, the Anointed One, the High Priest in the order of Melchizedek. He is the sacrificial lamb. He died on the cross and rose after 3 days to show to us that if we trust in Jesus Christ and in the Almighty Father, we will also live. Jesus Christ, He is also our great teacher. The man clothed in linen with the inkhorn. He's the one writing our names in His book of life. Whoever calls on the name of Jesus Christ will be saved. Because the Almighty Father exalted the name of Jesus above all names, and the Almighty Father has given Jesus authority and dominion in heaven and on earth. When the Almighty Father ordered the cherubim to give the fire to the man clothed in linen with an inkhorn. He is also a prophet and the King of Kings and the Lord of Lords, the coming King, and also our best friend. He laid down His life for His friends. He considers us His friends. We are blessed because our Father is faithful to us. Our friend and brother is also faithful to us. Jesus Christ, He considers us also His brethren, His brothers and sisters and mothers. And Jesus Christ prayed to our Father to send to us the Holy Spirit. And the Holy Spirit lives in our hearts. We are the temple of the Holy Spirit, and when we gather together as one, we are the church. Our Father is one with heart. He is one in heart with our Jesus Christ, and Jesus Christ is one in heart with us, and so we are also one with our Father. That's why when we pray, we will use the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. So Iska, last time we read Psalms chapter 38 and 39. Psalms chapter and 40. So we read Iska 3 chapters last time. It's a prayer in time of chastening or punishment. Kung nakakagawa tayo ng kasalanan, may punishment. Para hindi na natin uulitin. At para malaman natin na seryoso si Almighty Father sa kanyang mga plano sa atin. At para masabi rin natin sa mga tao na sundin natin si Almighty Father dahil may punishment pag hindi natin sinunod. We are called to be holy because our Father, He is holy. Jesus Christ is holy. Ang priority natin si Jesus Christ. Above all else, si Jesus Christ at si Almighty Father. Pag priority natin si Jesus Christ, priority rin natin si Almighty Father.
Hindi natin priority yung mga tao dito sa mundo. Kaya nga, ang pangalawang commandment is to love our brethren. First and foremost, si Almighty Father. Una. Nakalagay yon sa Book of Matthew. Those people who love their father and mother and brothers and sisters more than me is not worthy of me, sabi ni Jesus Christ. Kasi marami tayong idadahilan, hindi, kaya ako nagnanakaw para sa pamilya ko, para makakain sila. Kaya ako nag-aabuso ng kapwa-tao ko para mapakain ko ang pamilya ko. Sasabihin ng mga tao mo, i-reason out nila. Pero hindi rason yun dahil ang priority natin, si Jesus Christ. Ang kanyang commandments, 2 commandments, to love our Father with our whole being, heart, mind, and soul, and spirit, and to love our brethren as we love ourselves. Bakit kailangan as we love ourselves? Kasi tayo, greedy tayo. Mahal natin masyado ang sarili natin. Kaya doon inihalin tulad ni Jesus Christ na pag magmamahal tayo, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin, hindi natin sasaktan. Hindi natin sinasaktan yung sarili natin, di ba? Gusto natin lagi, maganda ang buhay natin. So, ganun din sa brethren natin, hindi natin sila sasaktan. Gusto natin, in good faith, ipagpe-pray natin, no? Hindi natin si-chismis yung sarili natin. Ngayon, kung pag sinichismis mo yung sarili mo, ibig sabihin, di ba, sinichismis mo yung sarili mo. So, hindi rin natin i-chismis yung mga brethren. Hindi sasaktan, hindi aabusuhin, hindi lalamangan, hindi yayabangan. Dahil lahat ng yon, merong kapalit na parusa. Babantayan natin ang ating mga ginagawa, ang ating mga dila, ang ating mga bibig, kasi kung anong nasa puso natin lumalabas sa bibig natin. Hindi acknowledge natin na tayo ay mahina without our Father and Savior. At ang lifespan natin, maikli lang. You have made my days as handbreadths. Parang vapor lang ang buhay natin dito sa mundo. Diretso magsalita ang Bible. Hindi tinatago. Hindi, baka mahaba ang buhay ng tao. Anuhin lang natin. Diretso magsalita dito sa Bible. Si Almighty Father. Maikli lang ang buhay natin dito sa mundo. Hindi sinusugar ko. Hindi, baka humaba pa, umabot pa ng mga 2,000 years. Ganun. Gusto niyo ba 2,000 years ang buhay niyo dito sa mundo? Mukha na kayong kahoy, no? Or dry wood na. Nakikita niyo ba yung mga mga 100 years old? Ano na itsura? Gusto niyo ba ganun kayo? Kung gusto niyo, pwede naman, no? Ipagpa-pray kay Almighty Father. Pero na kay Almighty Father pa rin ang decision making kung hanggang kailan tayo dito sa mundo na to. Dahil para tayong hindi mga shadow or shadow, anino, yun. Masyado tayong busy sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Let us store up treasures in heaven na hindi nananakaw. Kasi mga treasures dito sa mundo nananakaw. Busy tayo sa mga bagay na bakit walang kakwenta-kwenta? Halimbawa, engineer ka or architect ka. Bakit walang kwenta yon? Kasi yung mga bagay na naiipon mo, yung mga accolades mo, yung mga lisensya mo dito sa mundo, yung diploma mo, doctorate degree mo, bali wala yun. Marami na ako nakita mga taong
matatalino, mayayaman, wala rin nangyari. Iniwan lahat nila yung kanilang mga earthly belongings dito sa mundo, hindi nadala. Pero may religion, nung bata ako, nakita ko, may papel na sinusunog, korteng bahay, sometimes korteng kotse, sometimes ano bang korte pa yung usually bahay at kotse lang nakikita ko, tapos may tao na, may body ng tao, tapos may nag-iiyakan, gano'n. Sinusunog yon para daw sa kabilang buhay, meron silang kotse. May ganong religion, may kotse sila doon. Tsaka may sinusunog na pera. Para pag sa kabilang buhay daw, may pera daw sila. Materialistic pa din. Yun ang kanilang culture and tradition. Mali yun. Hindi sila nagtitiwala kay Almighty Father. Akala ng iba, di culture and tradition na yun, yun ang kanilang paniniwala. Nang dahil doon, mapupunta kayo sa impyerno. Dahil ang Diyos ng mga tao ay pera, kotse, bahay. Kaya nga nila sinusunog dahil yun ang nakikita ng importante. Pero hindi importante yon. Dahil may bahay si Almighty Father na naka-prepare for us. Hindi natin alam, kung hanggang kailan tayo, and does not know who will gather them. So, sino matitira dito sa mundo? Yung mga anak ninyo na mag-aaway-away, mga kamag-anak ninyo na mga gusto angat sa buhay, pag-away-away nila yun. At hindi kailangan ni Almighty Father ng sacrifice and offering. Sacrifice and offering you did not desire, my ears you have opened. Binukas mo, Almighty Father, ang ears ko. Pag sinabing binukas, ibig sabihin, narinig ko ang salita mo, naintindihan ko ang salita mo, Almighty Father. Hindi mo requirement yun, burnt offering, sin offering, pera, so sacrifice, usually ganun pera na ngayon ang ginagawa ng mga tao. Hindi kailangan ng Almighty Father ng pera. Siya ang nag-create ng mundo na to. Kaya wag yung gagamitin ang pangalan ni Almighty Father sa paghihingi ng mga pera. Kung gusto nyo ng tulong, maging honest kayo. Magbabayad po tayo ng kuryente, magbabayad po tayo ng building. Maging honest. Hindi para kay Almighty Father yan. Hindi kailangan ni Almighty Father. Huwag yung gagamitin si Almighty Father. Lagot kayo kay Almighty Father. Ibig sabihin, hindi nyo mahal si Almighty Father pag ganun, binabastos nyo siya. Parang sinasabi nyo na pera lang ang gusto ni Almighty Father, ganun, tapos maliligtas ka na. Hindi. Hindi tayo maliligtas sa pagbibigay ng pera, ng offering. Paano tayo maliligtas? By having faith in our Father and in Jesus Christ. Hindi dahil sa pera. Yung pag-share natin sa mga tao, hindi natin pagmamakaingay. At we must share to the people the righteousness of our Father, His goodness, His loving kindness. Inherently, we are wicked, and we must thank our Father for sending to us our Savior, Redeemer, Jesus Christ. No one else but Jesus, hindi ang mga religious leaders ninyo, hindi ang mga prophets or yung mga kinoconsider nyo na saints, kundi sino ang nagliligtas ng kasalanan, nagliligtas sa tao sa kasalanan. Sino nagliligtas? Si Jesus Christ, hindi si Mary. Walang tawag ito. Yung kanyang role tapos na, pinanganak niya si Jesus Christ. Okay? Dahil si Mary, surrogate mother.
Hindi si Jesus Christ sperm cell na kailangan ng egg cell. Fertilized egg na si Jesus Christ. When the Holy Spirit placed Him in Mary's womb. Ang ginawa lang ng womb ni Mary, para naging ano lang siya, yung incubator. No? Incubator. Okay? Kahit na tayo ay poor and needy, si Almighty Father, laging tayo ang kanyang iniisip. He is our help and our deliverer. So, study na tayo Psalms chapter 41. Blessed is he who considers the helpless or powerless or poor people. The Lord will deliver him in time of trouble. So, may mga tao na sa mundo na to, hopeless and helpless, powerless people. Literal. And hopeless sila in spirit. Ganun, kahit marami silang pera, pero hopeless sila, helpless sila. Kaya nga may mga tao that they kill themselves. Meron silang low morale. Pero kung if we consider the poor people, iningatan natin sila, or in a way, tinutulungan natin sila, the Lord will deliver us in time of trouble. Dahil nakikita ni Almighty Father na nakakatulong tayo sa kapwa-tao natin nang hindi humihingi ng kapalit. The Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth, and you will not deliver him to the will of his enemies. The Almighty Father will protect us. Kung nakikita ni Almighty Father that we love our brethren, we are helping our brethren to alleviate their pains and sufferings. Merong pakinabang sa atin. At wala tayong hinihinging kapalit. Ang gusto lang natin, matutunan din ng mga kapwa-tao natin, mahalin si Almighty Father. Makita sa atin yung gloriousness of our Creator and our Savior. Ang ating Creator, si Almighty Father, ang ating Savior, si Jesus Christ, magkaiba sila. So, the Almighty Father will not deliver us to the will of our enemies if we help our brethren. Without announcing to the whole world that we are helping them. Yung iba kasi pinagyayabang pa, o tinulungan ko yan, kung di yan dahil sa akin, baka patay na yan. Inilalagay pa sa internet, tumulong siya, nagbigay siya ng TV, nag-grocery niya yung matandang lalaki. Wala, yun na yung reward ng tao na yun. Yung papuri na bigay ng tao sa kanya, yun na yung reward ng tao na yun. Nakakalungkot, diba? Yun na yung reward niya, yung pinapurihan siya ng tao. Mas mabuti kung si Almighty Father ang magsasabi sa atin, well done, my good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian. Dahil yung mga tao dito sa mundo, iba-iba sila ng isip. Unstable. Sometimes gusto ka nila, sometimes ayaw ka nila. Ganun ang tao. Verse 3 of Psalms chapter 41. The Lord will strengthen him on his bed of illness. You will sustain him on his sick bed. Kahit na nasa sick bed na tayo, palalakasin ni Almighty Father ang loob natin. Pag uuwi na tayo sa Kanya, palalakasin ni Almighty Father yung loob natin. Dahil masaya siya na tayo ay may pananampalataya sa Kanya. Verse 4, I said, Lord, be merciful to me,
Heal my soul, for I have sinned against you. So nakikita natin nakalagay, heal my soul. Hindi lang ang hinihil ay ang katawan, kundi pati na rin yung soul natin. Kasi ang akala lang ng ibang tao, maikli lang ang isip ng ibang, ano ba yun? Hindi makaintindi, no? Yung ibang mga tao. Na ang healing, hindi lang yun physical healing, spiritual healing. Yun ang pinaka-importante, spiritual healing. Malakas ka nga, pero yung spirit mo naman, mahina or gumagawa ka ng mga kasalanan. Pag gumagawa tayo ng kasalanan, we are not well. Kailangan nating ma-heal. Kailangan nating ma-heal sa mga na-experience natin, sa mga trauma na pinagdaanan natin sa buhay, sa pain that other people caused on us. Kailangan natin ma-heal. Ang start of healing ay yung anong ginawa dito ni David. Heal my soul, for I have sinned against you. I-acknowledge natin na tayo ay makasalanan. Marami tayong pagkukulang sa tatay natin. Yun ang start ng healing. Yung aaminin natin sa tatay natin. Hindi tayo magyayabang, hindi ko kailangan ng healing, ganon. Nagyayabang ka nun. Ay, hindi, okay ako na tao, palasimba ako, nagdadasal ako, lahat na lang ng mga pangalan ng mga tao na matay na, tinawag ko na. Hindi yun ang healing. Ang healing ay sa loob, sa heart natin, kay Almighty Father at kay Jesus Christ tayo. Aaminin natin yung kasalanan natin. Hindi tayo sasabi na tayo ay mabuting tao dahil hindi tayo mabuting tao. Kasi may mga tao na rin, mabuting tao naman ako, di ba? Siguro hindi naman ako napakasamang tao. May ganun na, may mga mabuting tao naman ako or hindi naman ako napakasamang tao. Isa lang yun, no? It's either mabuti ka or masama ka. Tayo, masama tayo dahil makasalanan tayo. Sino lang ang mabuti? Si Almighty Father lang mabuti. Sabi ni Jesus yun. Sabi kasi ng good teacher, no? Sabi ng isang tao kay Jesus. Why do you call me good? Only God is good, sabi ni Jesus. Dito sa Mark chapter 10 verse 18. Kasi sabi dito, Mark chapter 10 verse 17 to 19. Now as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, Good teacher, what shall I do that I may inherit the eternal life? So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. No? So sino lang ang good? Sabi ni Jesus Christ. Si Almighty Father. Tayo, masama tayo. So si Jesus Christ nagpapakumbaba siya. Sinasabi niya si Almighty Father lang ang good. So tayo ganun din. Wala tayong sasabing, hindi, mabuti naman akong tao. Hindi ka, pag nagsabi ka ng ganun mabuti kang tao, hindi ka mabuting tao. Pag nagsabi ka, hindi naman ako masyadong masamang tao. Pag nagsabi ka rin, masama kang tao. No? Tayo lahat masama tayo. Kailangan natin ang tatay natin, kailangan natin si Jesus Christ to be healed. Kasi si Jesus Christ, He is our great healer.
Yung kanta niya, You are the God that healeth thee. You are the Lord my healer. Yun. You healed my disease. You are the God, my healer. So verse 5, My enemies speak evil of me. When will he die? And his name perish. So may mga tao, no? Kailan kaya mamamatay ito? Para mawala na siya sa mundo. Nakakainis na siya eh. Nanggigigil ako. May mga ganong klaseng tao. Kailan kaya mamamatay? Ba't buhay pa yan? Kailan yung titigil sa pagsasalita? May mga ganong tao. Sometimes gusto nila we're left for dead. Yung maiwan tayo na mamatay. Ganon. Gusto nila yon. Wicked people. Pag ganon yung mga tao na gusto nila mamatay yung kapwa-tao nila, no? Yung kinaiinisan nila. Those people are possessed by demons. Dahil, kung ikaw ay kay Almighty Father, hindi mo maiisip yon. Verse 6, And if he comes to see me, he speaks lies. His heart gathers iniquity to itself. When he goes out, he tells it. So yung mga wicked people, those people who are possessed by the bad entities, anong sila? If he comes to see me, he speaks lies or empty words. Alam natin kung sinong father of all lies, si Satan, ang father of all lies. No, he speaks lies. Tsaka yung kasinungalingan, ano yun eh, parang ampaw. Pag ampaw, walang bigat, no weight, parang hangin. Ganun yung mga sinungaling, nagsasalita ng mga hangin. Kaya nga diba, ay bagyo yan, hangin yung tao na yan, kasi puro hangin ng mga labas sa bigay. Hindi naman magiging totoo, puro drawing lang. Kasinungalingan, walang bearing. His heart gathers iniquity to itself when he goes out and he tells it. Nagagather siya ng mga kasamaan, tapos pag lumalabas siya, pinagmamakaingay niya yung kasalanan, yung kasamaan. Maraming mga taong ganon. All who hate me whisper together against me. So, si David, he was bullied also. Hindi lang ikaw ang nabully. Hindi lang isang tao, hindi lang dalawang tao, kundi tayo nabully tayo, we've been bullied. Ito nabully siya. All who hate me whisper together against me. Against me, they devise my hurt or plot my hurt. Sa school, may bully. Sa trabaho, may bully. Sa kalye, may bully. Sa pamilya, may nambubully. Sino ang ating tatakbuhan? Yung tatay natin. Hindi rin mapagkakatiwalaan ang mga tao dito sa mundo. Dahil most of the time, kung meron lang silang makukuha sa atin, saka lang nila tayo aasikasuhin. Kung wala na silang makukuha, iiwan nila tayo. Si Almighty Father, yung pagmamahal niya sa atin, totoo. Kahit pa pamilya mo, kung wala nang makukuha sa iyo ang pamilya mo, ano ang tingin sa iyo ng pamilya mo? Kung hindi ka tumutulong. Di ba parang binabaliwala ka nila? Pag sasabihin wala kang kwenta. Kahit kadugo mo, sasabihan ka ng ganon. Kahit related sa'yo, kung wala ka nang maibigay. Pero si Almighty Father, siya ay faithful sa atin for all eternity. Si Jesus Christ is faithful to us. Kaya nga ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Para makuha natin ang ating reward, para makuha natin ang eternal salvation. Yun ang ginawa ni Jesus Christ.
Verse 8. An evil disease, they say, clings to him, and now that he lies down, he will rise up no more. Yan, may sakit yan. Yan, ganyan na siya eh. People judge us. People mock us. At gusto nila, hindi tayo makatayo, no? pag nalugmok tayo, gusto ng tao, hindi tayo ba't nakatayo pa yan? Dapat madurog yung tao na yan, didikdikin ko yan, na piyang-pino, na parang kuto. May ganong tao na sa salita. Nakarinig na ako ng mga ganong tao. Yung mga taong ganon, meron silang galit. Galit sila sa sarili nila. Ngayon yung galit nila, pinoproject nila sa ibang tao na kanilang pinaiinggitan. No? Nainggit kasi sila. Kaya pinoproject nila yung kanilang galit sa sarili niya sa ibang tao. Kasi feeling nila yung ibang tao na yun mas nakakaangat sa kanila. Kaya gusto nilang ibagsak ngayon. Tayo, hindi tayo ganon. Bilang mga anak ni Almighty Father, followers of Jesus Christ. Hindi tayo maninira ng kapwa-tao. Hindi maninismis. Hindi natin na sasabihin sa tao na sana ganito lang mangyari sa kanya. Mawala na siya sa mundo. Hindi tayo ganon kasi yung tatay natin, mabait. Dapat maging kagaya tayo ng tatay natin. Ganon ang ugali ng tatay natin. Ngayon, pag ikaw ay sinasabi mo na Kristiyano ka at gusto mo na mas mapahamak ang iyong brethren, may kila pa ako, no? Anong ginagawa niyo? Pinapaano pa niya, nagsosource pa siya sa mangkukulam. Nagsosource pa para puksain yung tao. Para mapahamak yung tao, may ganun, nagpapadasal, hindi ko alam yung ginagawa na, basta demonic yon. Hindi yun kay Almighty Father. Ito nakalagay, even my own familiar friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. Even yung tao na kanyang pinagkatiwalaan na binigyan niya ng pagkain, tinulungan niya, anong ginawa sa kanya? He was betrayed by his familiar friend. Sometimes hindi lang friend mo na may betray sa'yo, magulang mo binebetray ka, kapatid mo binebetray ka, yung mga taong tinulungan mo binetray ka. Papakalat ng mga maling balita tungkol sa'yo. Hindi lang tayo ang binetray ng mga kaibigan natin or kakilala natin or kamag-anak natin or mga tao malalapit sa atin. Even si David, most especially si Jesus Christ. Pag nagkakasala tayo, we're betraying Jesus Christ. And if we do not obey the commandments of our Father, we are betraying our Father. Pag nagdadasal kayo sa mga semento, bakal, korting tao or korting hayop man, you're betraying the Almighty Father. Pag nagdadasal kayo kay Mary, pag nagdadasal kayo kay Peter, you're betraying the Almighty Father. Dahil hindi ipinag-utos ni Almighty Father yun. Hindi ipinag-utos si Jesus Christ. Pag meron kayong kahoy na korting cross, kahit doon namatay si Jesus Christ, pero ang sinasamba nyo ay kahoy. Yung kahoy na korting cross na ganyan, kailangan meron akong korting cross na ganyan para paano ba yun? Pag ito ang sinasamba nyo, no, yung kahoy mismo kahoy mismo, nagawa sa gintuman yan, or gold, silver, bronze, gawa sa plastic, gawa sa ano ba bang mga iba pang material, pader. You're betraying the Almighty Father, you're betraying Jesus Christ. Dahil the Almighty Father wants to be worshipped in spirit and in truth.
Hindi pinagutos ni Almighty Father gumawa ng graven images. At doon kayo yuko. Kahit dito pa namatay si Jesus Christ sa cross. Yes, we must give thanks to Jesus Christ because He's given His life. He gave His life for us. But kung sa kahoy ka, yuyuko, gawa ng tao, it's wickedness, it's abomination. Why not worship Jesus Christ? That He is alive now. Wala na siya sa cross. Wala na sa cross si Jesus Christ. Buhay si Jesus Christ. Wala na siya sa yung cement, ano ba yung escaparate kasi yun eh. Yung glass siya na rectangle, tapos meron nakalagay doon na kahoy, na mahaba ang buhok na tao, na korting tao. Hindi naman si Jesus yun. Hindi naman mahaba ang buhok ni Jesus. At wala na siya sa coffin. Wala siyang coffin. Hindi siya nalagay sa glass. Buhay si Jesus Christ. Kasama siya ni Almighty Father. Kaya nga when we pray, we use the name of Jesus Christ because He's alive. And up to now, He is healing us. Making miracles. Blessing us. Verse 10. But you, O Lord, be merciful to me and raise me up, that I may repay them. Lord, strengthen us. Ibig sabihin ito, maawa ka sa amin, O Almighty Father. That I may repay them. Anong ibabalik nating ang repay natin? Ipagpe-pray natin sila para malaman nila na tayo ay anak ni Almighty Father. Hindi natin sila sasaktan, but we will uplift them to the Almighty Father, dedicate them to the Almighty Father. Verse 11, by this I know that you are well pleased with me, because my enemy does not triumph over me. Sino ang enemy natin? Ang enemy natin, hindi tao. Ang enemy natin, yung tao, mamahalin natin. Pero yung enemy talaga natin, yung lumulukob sa tao, yung principalities and forces of darkness. Verse 12, as for me, you uphold me in my integrity. Importante ang integrity. Uphold me in my moral value, strong moral fiber. And set me before your face forever. Lagi kitang kasama, Almighty Father. Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. Amen and amen. So be it and so be it. Ibig sabihin nun, ang amen and amen. From everlasting to everlasting. So, dito na tayo, no? Sa Psalms chapter 42. Ito, kanta rin ito. A contemplation of the sons of Korah. Yung background nitong Psalms chapter 42. Yung kan, as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Ito yun, no? As a deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Yung deer gusto niyang umunom ng tubig na galing sa brook or living water. Ganon din ang soul natin para kay Almighty Father. Gusto rin natin siyang makasama.
Nauuhaw yung deer. Gusto niya ng living water. Tayo, nauuhaw din tayo. Yung soul natin, nag-yearn for our Father. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Kailan kaya ako makakabalik sa iyo, Almighty Father, ng harapan, makikita kita? Yun ang sabi dito, my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Kailan ako makakauwi, Almighty Father? Gustong-gusto na kitang makita. My tears have been my food day and night, while they continually say to me, where is your God? So, lagi siyang iyak ng iyak dito. Umaga at gabi. Pero yung mga tao, o asa ng Diyos mo, akala ka ba tutulungan ka? Hindi ka naman tinutulungan, lagi ka mag-isa, di ba? Minamak tayo, o akala ko ba magiging mayaman ka, or magiging great ka na tao, asan ka na ngayon? Minamak tayo ng tao, pero hindi tayo dapat magpatinag. When I remember these things, I pour out my soul within me. For I used to go with a multitude. I went with them to the house of God, with a voice of joy and praise, with a multitude that kept a pilgrim feast. Kung naaalala ko itong dati, yung mga nangyayari, sabi dito, tuwan-tuwa ako, kasama ko yung mga brethren ko, multitude. Nagpupunta kami sa temple to worship the Almighty Father. Nagwo-worship kami, nagkakantahan kami ng praise songs, and we are joyous. Pag may pilgrim feast, madaming tao, masaya, sabi dito. Verse 5, why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Bakit ka ngayon tahimik, soul? Bakit hindi ka na masaya? Bakit ka quiet ngayon? Hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Papurihin natin ang si Almighty Father kahit na tayo ay cast down or malungkot or low morale. We will worship continually our Father because He is our hope, for the help of His countenance, yung kanyang kabutihan. Verse 6, O my soul, or O my God, my soul is cast down within me. Therefore I will remember you from the land of the Jordan, and from the heights of Hermon, and the hill Mizar. Aalalahanin kita, Almighty Father, when low moral ako, pag malungkot ako, aalalahanin kita. Sa iyo ako nagtitiwala. Aalalahanin kita sa lugar ng Jordan. Ibig sabihin ito ng Jordan. Pababa, to flow down or descender. I will remember you from the land of the Jordan, and from the heights of Hermon. Kahit na nagde-descend ako, pababa ako, low moral ako, alalahanin kita, Almighty Father. At saka sa consecrated place mo, and from the heights of Hermon. Hermon means consecrated place or sacred mountain or devoted to destruction. And from the heights of Hermon or consecrated mountain, consecrated place, from the hill Mizar. Insignificant, littleness, smallness. And from the heights of Hermon, consecrated place, from the hill of
Smallness of insignificant. Ibig sabihin, insignificant siya, small siya, inaamin niya yun. Na kahit siya maliit, he will remember the Almighty Father, His greatness. Kahit na ang cast down ng kanyang soul. Deep calls unto deep at the noise of your waterfalls. All your waves and billows have gone over me. Noise of your waterfalls. Yung tubig na bumabagsak na malalakas. Waves. May alon and billows. Yung pag may tubig na gumagano, ang tawag ba sa tubig? Malalaki na mga waves. Sometimes sa dagat merong mga waves na kasing-laki ng building. All your waves and billows. Yung billows, paikot yun no? Bumabagsak sa pag ganon, tas bagsak. Hindi may explain. Have gone over me. Bagyo ng buhay. Deep calls unto deep at the noise of your waterfalls. All your waves and billows have gone over me. Inalaw ni Almighty Father maka-experience siya ng mga bagyo ng buhay. Malakas na mga trials and tribulations. The Lord will command His loving kindness in the daytime and in the night. His song shall be with me. A prayer to the God of my life. So itong sinasabi ko na maging faithful kay Almighty Father because of His loving kindness sa daytime. At kahit sa nighttime, magdadasal tayo kay Almighty Father. A prayer to the God of my life. Diyos ng buhay ko. Si Almighty Father. I will say to God, my rock. Rock natin si Almighty Father. Ibig sabihin nun, stable. Immovable. Hindi natitinag. Si Almighty Father. Pundasyon na hindi bumabagsak. Matibay ang pundasyon. Why have you forgotten me? I will say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? As with a breaking of my bones or shattering of my bones, my enemies revile or reproach me. While they say to me all day long, where is your God? Minamock siya. Akala ko ba tutulungan ka ng Diyos mo? Bakit hanggang ngayon nakalugmok ka pa din? Bakit hanggang ngayon ganyan pa rin ang buhay mo? Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Bakit ka malungkot? Kinakos mo yung sarili niya, O my soul? Bakit ka tahimik? Pero kahit natahimik ka, mayroon ka pa ring hope kay Almighty Father. Kaya pupurihin natin siya. Dahil siya lang ang makakatulong sa atin. So kahit na nakakaranas ng trials and tribulations, si David, faithful siya kay Almighty Father. Ina-acknowledge niya na makasalanan siya, na nagkamali siya. At he was hoping that the Almighty Father will accept him. Nagmamakaawa kay Almighty Father. So kahit na may nag-aapi sa atin or nangungutya, babalewalain natin yon. Dahil si Almighty Father, He is our hope. He is our help. He is our salvation. Psalms chapter 43. Vindicate me, O God. Ipagtanggol mo ako, Almighty Father, and plead my cause against an ungodly nation. O deliver me from the deceitful and unjust man. Ipagtanggol mo ako, Almighty Father. Bigyan mo ako ng justice. Dahil mga nakapaligid sa akin, mga taong hindi naniniwala sa iyo, ungodly nation. For you are the God of my strength. Why do you cast me off? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy?
Kaya inaalaw ni Almighty Father na makaranas si David para palakasin ang kanyang pananampalataya. Para ipakita ni Almighty Father na siya ay worthy to be praised and adored. At para ipaalam sa atin that the Almighty Father is faithful. Dahil nababasa natin ngayon ang salita ng Diyos. Oh, send out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me out, bring me to your holy hill and to your dwelling places or tabernacles. Tabernacle. Then I will go to the altar of God, to God my exceeding joy, and on the harp I will praise you, O God, my God. So makikita natin na si David, kahit ang dami niyang pinagdadaanan. He was rejected, he was mocked, he was betrayed ng mga iba-ibang mga tao. At hindi lang isang tao to, marami tong tao na who was mocking him, who was belittling him. Inalaw ni Almighty Father, and yet David was faithful to the Almighty Father. At nakita ni Almighty Father yun. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si David. Why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. So yun yung Psalms chapter 41, 42 and 43. May mga problema tayo. Na-allow ni Almighty Father yun. Ba't ina-allow ni Almighty Father? Akala ko mahal niya tayo. Magtatanong kayo, no? Ako lang mag-isa na to. Kasi kailangan nating dumaan sa fire. Refined as silver is refined, tested as gold is tested. Kailangan ni Almighty Father ng mga faithful children of God. Faithful dapat. Hindi pwedeng hindi faithful. Because our Father is holy, He is perfect. For now, we are not yet perfect, but time will come, we will be perfect. Kaya, tinatrain tayo for now. It's a training ground ito, mundo. Tinatrain tayo ngayon. Yung mga nararanasan natin na hirap dito sa mundo, hindi madali mabuhay dito sa mundo. Hindi madali. Yung mga kaaway natin, patalon-talon yan. Demonic entity, padalon-talon sa ibang mga tao. Nag-iiba lang yung mukha ng tao, pero yung nasa puso na wickedness, nasa puso ng tao, tumatalon, lumilipat. Kaya hindi ba kayo nagtataka? May naka-experience na-experience ko na yung ganong klaseng tao, pero iba siya eh, hindi siya yon, ibang mukha niya. Bakit na-experience ko dito? Kasi nga, same entity or principalities or spiritual darkness meron, pero yung tao naiiba, inaalaw niya kasi yung sarili niya, yung heart niya na mag-harbor ng ill feelings. Ayaw niyang maniwala kay Almighty Father. Kaya tayo ng mga followers of Jesus Christ and the Almighty Father, na-experience natin yun. At inaalaw din ni Almighty Father yun to strengthen us. To strengthen our faith. Kaya yung mga problema natin dito sa mundo, hindi matapos-tapos. After one problem, next. Tapos na ako sa problem na yun, meron na naman next. Kaya, makakapagpahinga lang tayo. Nakauwi na tayo sa tatay natin. Si Jesus, hindi siya nagpahinga. Yung ministry ni Jesus, 3 years.
Kasi he started his ministry when he was 30 and he died on the cross and rose from the dead. He was 33 years old. So 3 years lang ang kanyang ministry. Pero in a short span of time na yon, ang daming miracles na ginawa ni Jesus. And he was proven to be faithful and true to the Almighty Father. He is victorious. Tayo, mas matagal na ang inilagay natin dito sa mundo. Pero ano ba tayo? Ang dami pa rin natin mga blunders. Pero si Almighty Father, He's very patient with us. Ganon din si Jesus Christ. May tiwala sa atin yung tatay natin na mapagtatagumpayan natin dahil si Jesus, He is victorious. Kaya si Almighty Father, naniniwala siya sa atin. At mapagtatagumpayan din natin ang mundo na to because of our Savior, Jesus Christ. Our friend. Thank you, and God loves us all so much.